Kung mamamatay ako, sa Pilipinas ako mamamatay. Bakit ka pupunta sa ganoong kalayong lugar ng mag-isa, gayong ganyan kalala ang iyong karamdaman? Ang mga salitang ito ay binitiwan ng isang dalagang Swiss na ngayon ay masayang nakangiti sa isang syudad sa Maynila. Ang kanyang buhay ay ganap na nagbago. Matapos sentensyahan ng isang taong taning sa kanyang buhay, pinili niya ang Pilipinas para sa kanyang huling paglalakbay. Ang sakit na isinuko na ng lahat ay nagkaroon ng isang kamangha-manghang resulta matapos ang pagsusuri sa Pilipinas. At sa lupaing inakala niyang katapusan, natagpuan niya ang isang tadhana na hindi niya kailanman inasahan. Halina't sabay nating tuklasin ang kwento ng himalang ito. Ang pangalan ko ay Leah Schmidt. Ipinanganak at lumaki ako sa Geneva, Switzerland. Hindi naging ordinaryo ang buhay ko. Mula pagkabata, ang mundo ko ay umikot sa bale. Sa edad na 8, isinuot ko ang aking unang ballet shoes at araw-araw na ginugol ang oras sa practice room. Sabi ng mga guro ko, mayroon daw akong likas na talento. Pangarap din ng mga magulang ko na maging isang prima ballerina ako. Napansin na rin ako ng Geneva Ballet. Araw-araw, gumigising ako ng alas 5 ng umaga para mag-ensayo at pagkatapos ng klase sa eskwela, ensayo ulit. Habang naglalaro ang mga kaibigan ko, nasa loob ako ng practice room. Mahirap. Pero ang pakiramdam ng tagumpay kapag sumasayaw sa entablado ay hindi maipaliwanag sa salita. Ang palakpakan ng mga manonood, ang pakiramdam sa ilalim ng mga ilaw, iyon ang buong buhay ko. Pero alam nyo, ang buhay ay kayang magbago sa isang iglap. Sa edad na 19, nagkaroon ako ng malubhang pinsala sa tuhod. Isang ligament tear. Sumailalim ako sa operasyon. Pero malamig na sinabi ng doktor, mahihirapan ka ng sumayaw tulad ng dati. Kinailangan kong isuko ang pangarap na binuo ko sa loob ng mahigit 10 taon. Noong mga sandaling iyon, para bang gumuho ang mundo ko. Isang buwan akong hindi lumabas ng kwarto. Iyak lang ako ng iyak. Maging ang mga magulang ko ay hindi alam kung paano ako aaluin. Ngunit isang araw, aksidente kong nakita ang isang fashion magazine. Ang larawan ng isang modelo na suot ang isang costume na parang pangbale ay napakaganda. Naisip ko, kahit hindi na ako makasayaw, kaya ko pa ring lumikha ng ganitong kagandahan. Kaya sinimulan kong magdisenyo ng mga kasuotan. Ang kaalaman ko sa galaw ng katawan at estetika mula sa bale ay malaki ang naitulong sa aking pagdidisenyo. Sa edad na 21, nagkaroon ako ng unang exhibit at sa edad na 23, nakasali ako sa Paris Fashion Week. May mga taong kumilala sa aking mga gawa sa mundo ng fashion sa Europa. Lalo na akong nakahanap ng inspirasyon sa kultura ng Pilipinas. Mula pagkabata, gustong-gusto ko ang OPM, Original Filipino Music. Ang kwarto ko ay puno ng mga poster ng mga Pilipinong mang-aawit. Nagbibiro pa ang mga kaibigan ko, Leah, dapat sa Pilipinas ka ipinanganak. Mahilig din akong manood ng mga Pilipinong pelikula at teleserye. Pagkatapos kong manood ng isang madamdaming pelikula, ilang araw akong umiiyak. Sinubaybayan ko ang lahat ng tungkol sa Pilipinas. Nag-aral din ako ng Tagalog ng mag-isa. Kaya ko nang makipag-usap ng simple. Paborito ko rin ang pagkaing Pilipino. May ilang Filipino restaurants sa Geneva at suki nila ako. Sinigang, adobo, lechon. Sa tuwing kumakain ako ng pagkaing Pilipino, sinasabi ko sa sarili ko, sabi nga ng mga kaibigan ko, para na raw akong Pilipino, pero ang masayang buhay na iyon ay biglang nagsimulang gumuho. Noong nakaraang tagsibol, nagsimula akong makaranas ng mga kakaibang sintomas. Sa una, maliliit na bagay lang habang nagdidisenyo, bigla kong nakakalimutan kung ano ang ginagawa ko. O kaya na may tuluyan kong nakakalimutan ang usapan namin ng mga kaibigan ko. Sa edad na 26, nagkakaroon ako ng mga sintomas ng pagiging makakalimutin. Inisip ko lang na baka dahil sa stress, pero palala ito ng palala.
Isang araw, habang gumuguhit ng disenyo, natulala ako ng mahigit 1 oras habang hawak ang lapis. Nang matauhan ako, puro mga walang kabuluhang guhit lang ang nasa papel. Natakot ako. Sa ibang pagkakataon naman, habang naglalakad sa kalsada, bigla kong hindi maalala kung nasaan ako o kung saan ako papunta. Ang mas nakakagimbal ay ang nangyari sa amin ng aking fiancé na si Lucas. Si Lucas ang aking unang pag-ibig. Magkasama na kami mula noong 21 anyos ako at inakala kong siya na ang makakasama ko habang buhay. Matangkad siya, gwapo, at may matatag na trabaho bilang isang banker, isang perpektong lalaki. Noong nakaraang tag-araw, tinanggap ko ang kanyang alok na kasal at sobrang saya ko. Ngunit isang gabi, habang kumakain kami sa isang restaurant, bigla akong kinumbulsyon at bumagsak. Gaano kaya siya natakot? Malinaw pa sa isip ko ang itsura niya habang niyuyugyug ako at sumisigaw, "Leia! Leia!" Agad siyang tumawag ng ambulansya at dinala ako sa ospital. At doon, nagsimula ang bangungot. Hayaan ninyong ikuwento ko ang katotohanan tungkol sa healthcare system ng Switzerland. Kahit sa emergency room, hindi ka agad makakakita ng espesyalista. Kailangan mo munang dumaan sa general practitioner, pagkatapos ay kukuha ng referral sa isang primary hospital at saka ka palang makakapag-book ng appointment sa isang espesyalista sa university hospital. Naghintay ako ng 2 buwan bago makita ang isang neurologist. 2 buwan. Sa loob ng panahong iyon, nagpatuloy ang mga sintomas ko. Lumala ang pagkawala ng memorya ko at 3 beses sa isang linggo na akong kinukumbulsyon. Palagi akong dinadala ni Lucas sa ER. Pero paulit-ulit lang ang sinasabi ng mga doktor, kailangan ninyong magpatingin sa isang espesyalista. Pero ang mas nakakagulat ay ang gastos. Ang isang MRI scan ay nagkakahalaga ng 3,500 Swiss francs, katumbas ng humigit kumulang 220,000 piso. Ang bayad sa ospital bawat araw ay 1,500 francs o mga 95,000 piso. Ang mga batayang pagsusuri tulad ng blood test at urine test ay nagkakahalaga ng daan-daang francs bawat isa. At isipin nyo, kailangan pa ng appointment kahit sa ER. Paano na lang kung may tunay na emergency? Hindi ko maintindihan. Nang sa wakas ay makita ko ang neurologist. Wala pang 5 minuto niya akong tiningnan. Sinabi niyang kailangan ng karagdagang pagsusuri at binigyan ako ng isa pang set ng mga appointment. Brain scan, spinal fluid test, genetic test. Bawat isa ay nangangailangan ng ilang linggong paghihintay. Pero dito nangyari ang isang bagay na talagang nakakadismaya. Matapos ang ilang buwang pagsusuri, ang sinabi sa akin ng doktor ay nagpapatindig pa rin ng balahibo ko hanggang ngayon. Mukhang ito ay isang uri ng sakit na katulad ng mad cow disease. Isa itong degenerative disorder. Walang lunas, at marahil ay mayroon ka na lang 1 taon na natitira. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, parang nablangko ang isip ko. Sa edad na 26, isang sentensya ng kamatayan. 1 taon. 1 taon na lang po ba talaga ang buhay ko? Tanong ko sa nanginginig na boses. Malamig na sumagot ang doktor. Sa kasamaang palad, oo, marami pa akong pangarap. May mahal akong tao at marami pa akong gustong gawin. Biglang sinabing, 1 taon na lang, hindi ko matanggap. Ang mas nakakadagdag sa aking pagkadismaya ay ang ugali ng mga medical staff sa Switzerland. Ang bawat departamento ay kumikilos ng magkakahiwalay. Ang neurology ay tumitingin lang sa mga scan, ang internal medicine sa mga resulta ng blood test, at ang immunology sa iba pang mga pagsusuri. Para bang walang komunikasyon sa pagitan nila. Kahit tanungin ko kung may iba pang paraan ng paggamot, paulit-ulit lang nilang sinasabi, bumalik ka para sa check-up pagkatapos ng 6 na buwan. Maging si Lucas, na nangako noong una na mananatili sa tabi ko, ay unti-unting lumayo habang lumilipas ang panahon. Siguro'y nabigatan siya sa gastos sa ospital na umaabot ng libu-libong francs bawat buwan.
At higit sa lahat, sa bigat ng responsibilidad na magpakasal sa isang pasyenteng may taning na ang buhay. Matapos ang 3 buwan, kinansela niya ang aming engagement. Patawad, Leia. Hindi pa ako handa. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong nag-iisa na lang ako sa mundo. Maging, ang mga magulang ko ay hindi alam kung paano ako papagaanin. Sinubukan ng tatay ko na dalhin ako sa ibang ospital, pero pareho lang ang diagnosis na ibinigay ng ibang mga ospital sa Switzerland. Ang nanay ko naman ay umiiyak na lang araw-araw. Ang ambiance sa bahay ay parang isang burol. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may isang liwanag na natira. Ang Pilipinas. Naisip ko, kung 1 taon na lang din ang buhay ko, gugugulin ko na lang ang huling sandali sa lugar na pinakagusto kong puntahan. Gusto kong maranasan ang mga huling sandali sa Pilipinas na matagal ko nang pinapangarap. Gusto kong manood ng mga concert ng OPM, kumain ng maraming pagkaing Pilipino, mariing tumutol ang aking mga magulang. Ano ang gagawin mo sa ganoong kalayong lugar nang mag-isa sa kalagayan mong iyan? Sabi nila, maging ang mga doktor sa Switzerland ay nagbabala, mapanganib ang paglalakbay sa ibang bansa. Hindi natin alam kung kailan ka maaaring atakihin. Paano kung atakihin ka sa Pilipinas? Pero buo na ang desisyon ko. Sa halip na gugulin ang natitirang oras ko sa ospital na puno ng kawalan ng pag-asa, mas gugustuhin kong maging masaya sa Pilipinas na aking pinapangarap. Kung mamamatay ako, sa Pilipinas ako mamamatay. Deklara ko. Inayos ko ang aking bank account, inayos ang bahay, at nagpaalam sa mga kaibigan. Akala ng lahat, iyon na ang huli kong paglalakbay. Ganoon din ang akala ko, plano kong manood ng isang concert, kumain ng masasarap na pagkain, at mamasyal sa magagandang lugar bago tahimik na ipikit ang aking mga mata. Noong nakaraang taglagas, dala ang isang malaking maleta. Sumakay ako sa eroplanong patungong Maynila. Sa loob ng 13 oras na biyahe, habang binabasa ang isang libro ng Tagalog conversation, naisip ko, magkakaroon pa kaya ako ng maraming pagkakataong gamitin ang mga salitang ito? Hindi ko pa alam noon na sa Pilipinas ko matatagpuan ang pinakamalaking himala ng aking buhay. Pagdating ko pa lang sa NAIA, namanghana ako. Ang mga staff sa airport ay hindi lang nagsasalita ng Ingles, kundi pati na rin ng kaunting German, at magalang nila akong ginabayan. Ang mga anunsyo sa tren ay nasa Tagalog, Ingles, at maging sa Chinese. Sa Switzerland, mayroon kaming 4 na opisyal na wika, pero sa totoo lang, sa mga partikular na rehiyon lang ito ginagamit. Pero sa Pilipinas, ang pag-aalaga sa mga dayuhan ay talagang kapansin-pansin. Habang sakay ng airport shuttle papuntang Maynila, habang tinitingnan ang tanawin sa labas ng bintana, doon ko naramdaman, nasa Pilipinas na talaga ako. Ang mga tanawing nakikita ko lang sa mga pelikulang Pilipino. Nag-check-in ako sa isang hotel malapit sa Bonifacio Global City, BGC, at ang may-ari, dahil alam niyang hindi ako marunong magtagalog, ay magiliw na nagpaliwanag sa akin sa Ingles. Kung may masama kang nararamdaman, sabihin mo lang, ituturo ko sa iyo ang pinakamalapit na ospital. Ang init ng kanyang pagtanggap ay talagang nakakataba ng puso. Ang mga unang araw ay parang panaginip. Nanood ako ng mga street performer sa BGC High Street, sumali sa isang workshop para matutong sumayaw ng tinikling, at nagkaroon ng mga kaibigang Pilipino. Sa isang coffee shop, habang umu-order ng kape, at sinabi ko ng pautal-utal, "Salamat po." Nginitian ako ng barista at nag-thumbs up. Bawat araw ay isang kababalaghan. Ang taho na binibenta sa kalye ay matamis at mainit, at ang kwek-kwek ay malutong sa labas at malambot sa loob. Ang halo-halo, kahit kakaiba, ay may lasang hahanap-hanapin mo. Ito mismo ang mga nakikita ko sa mga travel shows tungkol sa Pilipinas. Nag-shopping ako, namasyal sa Intramuros, at umakyat sa isang rooftop bar para makita ang city lights.
Habang ginalugad ko ang mga bagong lugar araw-araw, naisip ko, ito ang tunay na paglalakbay. Ang dating ako na ospital bahay lang sa Switzerland ay hindi makapaniwalang maaari pala akong maging ganito kasaya. Ngunit sa ika-6 na araw, nangyari ang hindi inaasahan. Sumali ako sa isang cultural workshop sa Intramuros para matutong sumayaw. Habang tinuturuan kami ng sayaw na may pamaypay, biglang sumakit ng matindi ang ulo ko, kinumbulsyon ang buo kong katawan, at bumagsak ako. Bago ako mawalan ng malay, naisip ko, dito na pala magtatapos ang lahat. Sa Pilipinas. Pero mga kaibigan, dito mismo nagsimula ang isang hindi kapani-paniwalang pangyayari. Pagmulat ko ng mata, isang puting kisame ang nakita ko. Nasaan ako? Nang magkamalay ako, napagtanto kong nasa ospital ako. Pero may kakaiba. Ibang-iba ang pakiramdam kumpara sa mga ospital sa Switzerland. Sa tabi ko, may isang lalaking nakaupo na may maamong mukha. Matangkad siya at nakasuot ng puting coat. Gising ka na pala? Ako si Dr. Antonio Reyes, isang neurologist dito sa Philippine Medical Center. Ikaw ay bumagsak sa Intramuros, kaya ako ang nagbigay sa iyo ng paunang lunas. Sa sandaling iyon, talagang nagulat ako. Sa Switzerland, napakahirap makakita ng espesyalista kahit sa ER. Pero dito, isang dayuhang bumagsak sa kalye ay direktang binigyan ng paunang lunas ng isang neurologist. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Maraming salamat po. Pero, magkano po kaya ang babayaran ko? Nag-aalala kong tanong. Sa Switzerland, isang punta lang sa ER ay libo-libo na ang gastos, kaya palagi kong pinoproblema ang bayarin sa ospital. Ngunit ngumiti si Dr. Reyes at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Sakop ka ng emergency medical assistance para sa mga turista. Tinutulungan ng Pilipinas ang sinuman sa oras ng emergency." Hindi ako makapaniwala. Sa Switzerland, kung wala kang insurance, mahihirapan ka kahit makapasok lang sa ER. Gawin na natin ang mga pagsusuri ngayon din. Dito sa Pilipinas, 24 oras na available ang MRI at CT scans. Muli akong namangha sa sinabi ni Dr. Reyes. Sa Switzerland, ilang linggo ang hihintayin para sa isang MRI appointment. Pero mas lalo akong nagulat sa sumunod niyang sinabi. Sinabi mo, na-diagnose ka ng sakit na parang mad cow disease sa Switzerland, tama? Biglang sumeryoso ang mukha ni Dr. Reyes. Duda ako kung tama ang diagnosis na iyon. Sa nakikita ko, iba ang mga sintomas mo. Kakaiba. Hindi ito mukhang degenerative disorder. Sa loob lang ng 2 oras, natapos ang lahat ng pagsusuri, EEG, MRI, spinal fluid test, hanggang sa blood test. Ang mga pagsusuring inabot ng ilang buwan sa Switzerland ay natapos sa loob lang ng 1 araw sa Pilipinas. Talagang hindi ka panipaniwala. Pero habang isinasagawa ang mga pagsusuri, may isang bagay na lubos na nakaantig sa akin. Habang papunta kami sa MRI room, ipinaliwanag ni Dr. Reyes, ang AI, diagnostic system ng ospital namin, ay isa sa mga pinakamahusay sa mundo. Gagamitin natin ang pinakabagong teknolohiya para sa tumpak na diagnosis. AI, diagnostic system? Ni hindi ko pa naririnig iyon sa Switzerland. Doon ko nalaman kung gaano na pala kaunlad ang teknolohiyang medikal sa Pilipinas. Habang naghihintay ako pagkatapos ng mga pagsusuri, isang kakaibang bagay ang nangyari. Isang matandang babae mula sa kabilang kwarto ang lumapit sa akin. "Mag-isa ka lang pala, iha. Siguradong natatakot ka." "Isang dayuhan na mag-isa rito," sabi niya habang binabalatan ako ng mansanas. "Naku, Lola, maraming salamat po. Pero bakit po napakabait ninyo sa akin?" Tanong ko sa aking pautal-utal na Tagalog. Ngumiti ang matanda at sinabing, "Bisita ka sa aming bansa, kaya natural lang na alagaan ka namin. Kung may sakit ka,
Dapat lang natulungan kang gumaling. Maya-maya, isang lalaki mula sa tapat na kwarto ang lumapit na may dalang mangkok. Napakarami ng nilutong lugaw ng nanay ko. Gusto mo bang tikman? Sabi niya. Tinuruan pa niya ako kung paano gumamit ng kutsara at tinidor ng tama. Pagkatapos, isa namang babae mula sa kabilang silid ang nag-abot ng pagkain. Naparami ang dala kong ulam, sabi niya, habang binibigyan ako ng atsara at ensalada. Ito ay isang bagay na hindi ko kailanman maiisip sa Switzerland. Nasa loob ng ospital, ang mga pasyente at kanilang mga pamilya ay nagbabahaginan ng pagkain at nag-aalagaan sa isa't isa. Bakit po napakabait ng mga Pilipino? Ipinaliwanag ng isang kasama dahil mayroon kaming malasakit sa isa't isa. Kapag may nagkakasakit, sama-sama kaming nag-aalala at sama-samang nagsasaya kapag may gumagaling. Ganyan ang kultura namin, pero mas lalo akong humanga sa mga medical staff. Si Dr. Reyes, kahit tapos na ang kanyang duty, ay naghintay pa rin para sa resulta ng aking mga pagsusuri. Bakit po kayo nandito pa ng ganitong oras? Tanong ko. Sumagot siya. Natural lang na bumalik para tingnan ang kalagayan ng pasyente ko. Kahit tapos na ang shift ko, lalo na't nag-aalala ako. Ganoon din ang mga nurse. Kamusta po ang pakiramdam ninyo ngayon? Kumain na po ba kayo? Bago uminom ng gamot? Kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang. Trinato nila ako na parang pamilya. Sa Switzerland, ang mga doktor ay striktong sumusunod sa oras ng trabaho. At kapag nagbakasyon ang iyong doktor, mahirap makahanap ng kapalit. Ngunit sa Pilipinas, laging mayroong maaasahan. Nang sa wakas ay lumabas ang resulta, dumating si Dr. Reyes na may tuwa sa kanyang mukha. Leia, mayroon tayong manghang resulta. Ano po iyon, Dok? Tanong ko habang kumakabog ang dibdib. Ang resulta na ito ang babago sa buong buhay ko. Ang diagnosis na natanggap mo sa Switzerland ay ganap na mali. Ito ay isang uri ng treatable autoimmune encephalitis. Narinig ko ang puno ng kumpiyansang boses ni Dr. Reyes. Sa sandaling iyon, parang gumuho at muling nabuo ang mundo ko. Hindi po ito taning? Magagamot po ito? O, ito ay isang autoimmune disorder na may 80% chance ng full recovery. Ito ay nagagamot. Sa sinabi ng doktor, napaiyak na lang ako. Pero dito pa may mas nakakagulat na nangyari. Mayroon kaming multidisciplinary team dito sa ospital. Mga espesyalista mula sa neurology, immunology, rehabilitation medicine, hanggang sa mga nutritionist, lahat ay nagtutulungan para sa paggamot. Multidisciplinary team? Ngayon ko lang narinig ang terminong iyon. Oo, isa iyan sa mga katangian ng medisinang Pilipino. Ang tawag namin dito ay paggamot na may diwa ng bayanihan. Sa Switzerland, bawat departamento ay hiwalay na nagtatrabaho. Sa Pilipinas, lahat ng espesyalista ay nagpupulong para pagpasyahan ang plano ng paggamot. 2 araw lang, isang pagpupulong ang ginanap. Neurology, immunology, rehabilitation medicine, psychiatry, at nutrition team 7 espesyalista ang nagtipon para sa aking paggamot. Isang bagay na hindi ko kailanman maiisip sa Switzerland. Ang gastos ay wala pa sa 1,000 ng gastos sa Switzerland. Sabi ko nang may pagkamangha, dahil iyan sa Universal Healthcare System at Emergency Assistance para sa mga dayuhan, paliwanag ni Dr. Reyes. Ang immunotherapy na dinevelop namin dito ay kinikilala na rin sa Europa. Malaki ang puhunan ng Pilipinas sa medical research kaya mabilis lumabas ang mga bagong paraan ng paggamot, buong pagmamalaki niyang sinabi. Nang gabing iyon, tumawag ako sa kaibigan kong si Lena sa Switzerland sa pamamagitan ng video call. Lena, magagamot ako. Mali ang diagnosis sa akin sa Switzerland. Talaga? Pero paanong inaalagaan ka ng mga pamilya ng ibang pasyente
At 24, labang pito kang binabantayan ng mga doktor. Oo, parang pamilya talaga sila rito. Binibigyan nila ako ng pagkain at si Dr. Reyes, kahit tapos na ang duty, bumabalik para tingnan ako. Medyo malamig ang naging reaksyon ni Lena. Wala ba silang personal boundaries? At magkano ang gastos? Wala pa sa 1,010 ang gastos sa Switzerland, pero mas mataas pa ang kalidad ng pag-aalaga. Hindi makapaniwala si Lena. Akala niya kasi mas advanced ang Switzerland. Nang magsimula ang paggamot, kamangha-manghang pagbabago ang nagsimulang mangyari. Unti-unting bumabalik ang memorya ko at nabawasan ang dalas ng aking mga atake. Araw-araw, nararamdaman kong gumagaling ako at labis akong nagpapasalamat. Si Dr. Reyes si Anton, sabi niya, ay puno ng medical curiosity at pagmamahal sa pasyente. Kahit pagkatapos ng mga procedure, patuloy niya akong inaalagaan at nagsasaliksik ng mga bagong paraan ng paggamot. Dok, bakit po kayo naging doktor? Tanong ko isang araw. Ang pinakamasayang pakiramdam ay kapag nakikita kong gumagaling at ngumingiti ang mga pasyente ko. Lalo na sa mga kaso tulad ng sa iyo, Leia, na nagdusa dahil sa maling diagnosis. Ang makitang gumagaling ka matapos matanggap ang tamang lunas ay nagbibigay sa akin ng malaking kagalakan. Siguro, doon nagsimulang magbago ang nararamdaman ko. Hindi na lang ito relasyon ng doktor at pasyente. May isang espesyal na damdamin na nagsimulang umusbong. Isang buwan matapos ang paggamot, isang nakakagulat na balita ang dumating. Nag-text ang dati kong fiancé na si Lucas mula sa Switzerland. Totoo bang gumagaling ka na? Paano ang sakit na hindi nagamot sa Switzerland ay nalunasan dyan sa Pilipinas? Ano kaya ang hindi namin nakita? Puno ng pagsisisi ang tono niya. Maging ang mga magulang ko ay hindi makapaniwala. Ganoon ba talaga kataas ang antas ng medisina sa Pilipinas? Ngayon, may bago akong problema. Babalik ba ako sa Switzerland o ipagpapatuloy ang pagpapagamot sa Pilipinas? Sa medikal na aspeto, siguradong mas mabuti na manatili sa Pilipinas, pero buo na ang pasya ng puso ko. Hindi na ako babalik sa Switzerland. Dito na ako sa Pilipinas magpapagaling. Hindi lang dahil sa kahusayan ng medisina, kundi dahil din sa mainit na pakikitungo ng mga tao na naranasan ko. Nang sabihin ko ito kay Dr. Reyes, labis siyang natuwa. Magsisimula ka ng bagong buhay dito sa Pilipinas. Tutulungan kita hanggang sa huli. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang aking buhay sa Pilipinas. Hindi na lang bilang isang pasyente, kundi bilang isang taong nagsisimula ng bagong kabanata. Hindi ko pa alam noon kung gaano kalaki ang babaguhin nito sa aking buhay at kung anong espesyal na bagay ang mangyayari sa pagitan namin ni Dr. Reyes. Anong mga kamangha-manghang pagbabago pa kaya ang naghihintay? Makalipas ang 2 buwan ng paggamot, mas lalong naging kapansin-pansin ang pagbabago. Tuwing umaga, ramdam na ramdam ko ang paggaling. Pero ang mas nakakagulat ay ang maalalahaning pag-aalaga ni Dr. Reyes. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? May nararamdaman ka bang pagkahilo o pagkabalisa? Araw-araw niya itong tinatanong, inaalala, maging ang aking emosyonal na kalagayan. Isang araw, may espesyal na mungkahi si Dr. Reyes. Leia, hindi sapat ang gamot lang. Mahalaga rin ang paghilom ng kaluluwa. Bakit hindi natin subukang maranasan ang kulturang Pilipino para makapag-relax ka? At doon nagsimula ang aming mga espesyal na rehabilitative walks. Ang una naming pinuntahan ay isang maliit na kapihan sa Tagaytay. Habang nakaupo kami at umiinom ng mainit na barako, ang tahimik na tanawin ng bulkan sa labas ng bintana ay parang isang pinta. Sa Switzerland, wala kaming ganitong kalmadong kultura ng pagkakape. Dito sa Pilipinas, parehong nakapagpapagaling ang medisina at kultura. Nang sabihin ko ito, ipinaliwanag ni Dr. Reyes, iyan mismo ang pilosopiya ng paggamot sa Pilipinas. Ang sabay na paghilom ng katawan at kaluluwa.
Ang pinaka hindi ko malilimutan ay ang aming paglalakad sa Lamesa Eco Park. Noong una, nag-aalala ako, paano kung atakihin ako? Pero pinakalma ako ni Dr. Reyes. Nandito lang ako sa tabi mo, huwag kang mag-alala. Dala ko ang iyong emergency medicine. Habang naglalakad kami sa luntiang kagubatan, sinabi ko, ang mga bundok sa Switzerland ay maringal, pero malamig. Ang mga bundok dito sa Pilipinas ay mahinahon at mainit. Parang ang medisinang Pilipino. Ngumiti si Dr. Reyes at sinabing, napakagandang paglalarawan. Pero mga kaibigan, dito nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Habang naglalakad kami, bigla akong nahilo at nawalan ng balanse. Agad akong sinalo ni Dr. Reyes. At sa sandaling iyon, sobrang lapit ng aming mga mukha. Sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa mga dahon, nakita ko ang kanyang mga matang puno ng pag-aalala. Sa sandaling iyon, may isang espesyal na damdamin ang namuo. Pasensya na. Mukhang hindi pa ako ganap na magaling. Nahihiya kong sabi. Dahan-dahan lang. Gagaling ka rin. Proprotektahan kita hanggang sa huli, sabi niya. At naramdaman kong hindi lang ito isang medikal na pangako. Ngunit ang tunay na makatadhanang sandali ay nangyari sa SM Mall of Asia, Seaside Boulevard. Dapit hapon na noon, habang naglalakad kami at nagpapahinga sa isang lugar kung saan tanaw ang skyline ng Maynila, isa-isang nagsindi ang mga ilaw ng syudad. Habang pinagmamasdan ang magandang tanawin, ako na ang unang naglakas loob. Doc, Anton, may gusto akong sabihin. Gusto ko nang manirahan sa Pilipinas habang buhay. Kasama ka at kasama ang mainit na sistemang medikal na ito. Nagulat si Dr. Reyes. Pero nang makita niya ang seryosong tingin sa aking mga mata, umamin siya. Sa totoo lang, pareho tayo ng nararamdaman. Sa sandaling iyon, sa harap ng nagniningning na Maynila, nagkatinginan kami at naramdaman ang isang espesyal na koneksyon. 4 na buwan sa paggamot, ikinuwento sa akin ni Dr. Reyes ang isang kamangha-manghang bagay tungkol sa medisinang Pilipino. Leia, alam mo ba na napakaraming research papers na isinusumite ng mga Pilipinong doktor sa mga international conference? Pumupunta rito ang mga doktor mula sa buong mundo para pag-aralan ang aming mga pamamaraan. Talaga po? Kung ganoon, ako ang buhay na patunay niyan. Natatawa kong sagot. Tama ka. Kung malalaman ng buong mundo ang mga kasong tulad ng sa iyo, mas marami pa tayong pasyenteng matutulungan. Pero dito, isang mas nakakagulat na balita ang dumating. Ang reaksyon ng aking mga magulang at kaibigan sa Switzerland ay ganap na nagbago. Ang mga magulang ko na dating tumututol nang marinig ang balita ng aking paggaling. Ganoon ba talaga kahusay ang medisina sa Pilipinas? At ganoon kababa ang gastos? Ang tatay ko ay puno ng pagsisisi. Ang laking pera na ang nagastos natin sa Switzerland, pero hindi ka gumaling. Paanong sa Pilipinas nagamot ka? Ano kaya ang hindi natin nakita? Ang mas nakakagulat ay ang reaksyon ng dati kong fiancé na si Lucas. Talagang magaling na si Leia? Ang sakit na hindi nagamot sa Switzerland ay nalunasan sa Pilipinas. Ano kaya ang hindi natin nakita? Puno ng pagsisisi ang kanyang tono. Nagpadala pa siya ng mensahe kung pwede kaming magkita ulit. Ano kaya ang magiging epekto ng mensahe ni Lucas sa aming pag-iibigan? Pero buo na ang desisyon ko. Iniwan ako ni Lucas noong may sakit ako. Si Anton naman, nanatili sa tabi ko noong pinakamahirap na sandali. Ganoon din ang reaksyon ng mga kaibigan ko. Leia, magaling ka na talaga? Ganoon ba kahusay ang medisina sa Pilipinas? Baka dapat doon na rin kami magpagamot kung magkakasakit kami. 5 buwan sa paggamot. Dumating ang mga magulang ko sa Pilipinas. Gusto nilang makita mismo kung talagang magaling na ang kanilang anak. Matapos nilang libutin ang Philippine Medical Center
ang kanilang reaksyon ay hindi kapani-paniwala. Kamangha-mangha! Hindi pa ako nakakita ng ganito kaorganisado at episyenteng sistemang medikal, sabi ng tatay ko. Nakita nila ang conference room ng multidisciplinary team at ang mga high-tech na kagamitan. At inamin nilang mas advanced pa ito kaysa sa Switzerland. Ang nanay ko naman ay mas namangha sa init ng pagtanggap ng mga pamilya ng ibang pasyente. Sa Switzerland, hindi mo makikita ang ganitong pag-aalaga. Parang pamilya talaga ang turing ng mga Pilipino sa isa't isa, sabi niya habang lumuluha. Magalang na bumati si Dr. Reyes sa aking mga magulang at ipinaliwanag. Si Leia po ay isang napakatapang na tao. Dahil sa desisyon niyang hindi sumuko at pumunta rito sa Pilipinas para magpagamot, naging posible ang kanyang paggaling. Ipinaliwanag din niya ng detalyado ang kahusayan ng medisinang Pilipino. Malaki po ang investment ng Pilipinas sa medical research kaya mabilis lumabas ang mga bagong paraan ng paggamot. Ang immunotherapy na dinevelop namin ay kinikilala na rin sa Europa. Lubos na namangha ang aking mga magulang. Ang bansang akala nilang mas mababa ang antas ng medisina kaysa Switzerland ay napatunayan nilang mas advanced pa pala. Pero dito nangyari ang isang hindi inaasahang pagbabago. 6 na buwan sa paggamot. Lahat ng aking test results ay bumalik sa normal. Ang MRI scan ng aking utak ay malinis na. At ang blood tests ay nagpakita ng normal na inflammation levels. Congratulations, Leia. Ganap ka ng magaling. Masayang sabi ni Dr. Reyes. Para akong nananaginip. Ngunit, kasabay ng balita ng aking paggaling ay isang mas malaking pangyayari. Ang aking kwento ay naibalita sa media sa Switzerland at naging usap-usapan sa buong Europa. Babaeng sinentensyahan ng taning sa Switzerland, gumaling sa Pilipinas. Dahil dito, napukaw ang atensyon ng media mula sa buong mundo. Hindi namin alam na ganito pala kahusay ang teknolohiyang medikal ng Pilipinas. Dapat nating i-adopt ang kanilang AI diagnostic system para maiwasan ang misdiagnosis. Pero, ang mas nakaantig ay ang reaksyon ng mga tao sa ospital. Ang matandang lola na laging nagbibigay sa akin ng pagkain, ibinigay sa akin ang contact number ng kanyang anak. Kung may kailangan ka habang nandito ka sa Pilipinas, tawagan mo lang siya, sabi niya. Lubos akong nagpasalamat. Nakahanap po ako ng pamilya dito sa Pilipinas. At nakilala ko ang pinakamahusay na mga doktor sa mundo, sabi ko. Umiyak ang matanda at sinabing, masayang-masaya ako na magaling na ang aming Leia. Ang Pilipinas ay tahanan mo na rin. May espesyal ding alok sa akin si Dr. Reyes. Leia, interesado ka bang tumulong sa pagpapalaganap ng kahusayan ng medisinang Pilipino? Kung malalaman ng buong mundo ang mga kasong tulad ng sa iyo, mas maraming pasyente ang matutulungan. Ito ay isang napakahalagang gawain. Kung ang mga pasyenteng nagdurusa sa maling diagnosis tulad ko ay makakatanggap ng tamang lunas sa Pilipinas, napakabuti noon. Kaya, nagpasya ako, magsisimula ako ng bagong buhay sa Pilipinas at kasabay nito, mag-aambag sa pagpapalaganap ng kahusayan ng medisinang Pilipino. At syempre, gusto ko ring palalimin pa ang aming espesyal na relasyon ni Dr. Reyes. Ngunit pagkatapos kong gumaling, sunod-sunod na hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap, ang atensyon ng international media, mga kasunduan sa medical exchange, at isang mas espesyal na pag-unlad sa pagitan namin ni Anton. Mas marami pang kamangha-manghang kwento ang naghihintay. Ang una naming pamamasyal pagkatapos kong gumaling ay napakaromantiko. Dinala ako ni Anton sa Manila Bay para panoorin ang paglubog ng araw. Habang pinagmamasdan namin ang malawak na karagatan, sinabi ko, noong 1 taon, nakahiga lang ako sa kama ng ospital. Ngayon, ganap na akong malusog. Ito ang himala ng medisinang Pilipino.
Pagkatapos ay pumitas si Anton ng isang bulaklak ng gumamela at marahang isinuksok sa aking tainga para itong isang eksena sa pelikula. Pagkatapos kong gumaling, sunod-sunod na kamangha-manghang pangyayari ang naganap. Ang aking kwento ay ipinresenta sa isang international medical conference at umani ng papuri. Nagsimulang dumating ang mga doktor mula sa Europa para pag-aralan ang mga pamamaraan ng paggamot sa Pilipinas at isang medical exchange agreement ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Switzerland. Pero ang pinaka-nakaantig ay ang araw ng aking paglabas sa ospital. Ang matandang lola na nag-aalaga sa akin ay ibinigay ang contact number ng kanyang anak. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang siya. Lubos akong nagpasalamat. Nakahanap ako ng pamilya dito sa Pilipinas at nakilala ko ang pinakamahusay na mga doktor sa mundo, sabi ko. Umiyak ang matanda. Masayang-masaya ako na magaling na ang aming Lea. Ang Pilipinas ay tahanan mo na rin. Lahat ng staff ng ospital ay lumabas para ihatid ako. Sinabi ng mga nurse, Lea, dahil sa iyo, marami kaming natutunan. Mabuhay ka ng malusog. Sabi naman ng mga technician, ang laki ng ipinagbago ng ngiti mo kumpara noong unang dating mo rito. May mga sandali ba sa buhay ninyo na gusto nyo nang sumuko? Tulad ko? Kahit sa pinakawalang pag-asang sitwasyon, maaaring mangyari ang himala. Ilang buwan, pagkatapos kong gumaling, isang bagay na hindi ko inaasahan ang nangyari. Dinala ako ni Anton sa Intramuros sa mismong lugar kung saan ako unang bumagsak. Lea, natatandaan mo ba ang lugar na ito? Tanong ni Anton at bigla siyang lumuhod. Nagsimulang magtipo ng mga tao, pero hindi niya ito pinansin. Inilabas niya ang isang kahon ng singsing at sinabing, sa lugar na ito kung saan ka bumagsak, dito rin ako nahulog para sa iyo. Kung iniligtas ng medisinang Pilipino ang iyong buhay, ikaw naman ang nagligtas sa buhay ko. Ngayon, ako naman ang luluhod para sa iyo. Sa sandaling iyon, bumuhos ang aking mga luha. Ang pagpunta ko sa bansang ito para mamatay ay hahantong pala sa isang napakagandang alok ng kasal. Nagpalakpakan at nagdiwang ang mga tao sa paligid. Ang aming kwento sa ilalim ng titulong Pasyenteng May Taning, gumaling at nagpakasal sa kanyang Pilipinong doktor ay naging viral at dinumog kami ng mga mamamahayag at documentary filmmakers. Sa pag-asang ang aming kwento ay magbibigay ng pag-asa sa iba, naging goodwill ambassador ako para sa isang international campaign laban sa misdiagnosis. Ito ay isang gawain upang ipaalam sa buong mundo ang kahalagahan ng tamang diagnosis at ang kahusayan ng medisinang Pilipino. Ang aming kasal ay naging napaka-espesyal. Pinagsama namin ang tradisyong Pilipino at kanluranin. Ang aking pamilya at mga kaibigan mula sa Switzerland ay nakasuot ng barong Tagalog at Filipiniana. Habang pinapanood ko sila, labis akong naantig. Lahat ng staff ng ospital, kabilang ang matandang lola, ay dumalo. Ang aming Lea ay nakapag-asawa ng mabuting lalaki, sabi niya habang umiiyak sa tuwa. Pagkatapos ng kasal, nakuha ko ang aking Filipino citizenship at nagsimula ng bagong buhay. Nagtayo ako ng isang fashion brand sa Maynila na pinagsasama ang kulturang Swiss at Pilipino. Isinama ko sa aking mga disenyo ang pagmamahal at karanasang natanggap ko sa Pilipinas at ito ay naging isang malaking tagumpay. Ang pagsasama ng gilas ng mga telang Pilipino tulad ng pinya at ang modernong disenyo ng Swiss ay naging usap-usapan. Tinawag itong healing fashion at minahal ng marami. Ibinigay ko ang bahagi ng kita sa mga nangangailangan. Kasabay nito, aktibo rin akong nagsilbi bilang Global Ambassador para sa pagpapalaganap ng kahusayan ng medisinang Pilipino. Maraming dayuhang pasyente na nakarinig ng aking kwento ang bumisita sa Pilipinas at nakatanggap ng tamang diagnosis at paggamot. Nakatulong din ako sa paglago ng medical tourism sa bansa. Kung mayroon mang naghahanap ng tamang diagnosis ngayon, huwag kayong susuko. 1 taon matapos ang aming kasal,
Isang mas makabuluhang proyekto ang aming sinimulan. Itinayo namin ni Anton ang Lea Anton Medical Consultation, isang serbisyo para sa mga dayuhan. Ito ay isang espasyo para sa mga dayuhang nahihirapang makakuha ng tamang serbisyong medikal dahil sa language barrier. Nag-aalok kami ng libreng konsultasyon, gabay sa sistemang medikal ng Pilipinas, serbisyo ng interpreter, at emosyonal na suporta. Ang aming layunin ay tulungan ang mga dayuhang nag-iisa at may sakit na makatanggap ng mainit na pag-aalaga. 2 taon matapos ang aming kasal, isang mas malaking pangarap ang aming natupad. Itinatag namin ang Philippine Medical Excellence Research Foundation kasama ang isang international foundation. Layunin naming iligtas ang mas maraming buhay sa pamamagitan ng pagbuo ng isang global diagnostic network at pagpapalaganap ng sistema ng multidisciplinary team ng Pilipinas sa buong mundo. Ang pundasyon ay nag-develop ng isang AI-based misdiagnosis prevention system at nagpatakbo ng mga exchange programs para sa mga doktor. Maraming bansa sa Europa, kabilang ang Switzerland, ang nagsimulang mag-adapt ng sistemang medikal ng Pilipinas. At makalipas ang 2 taon, isa pang himala ang dumating. Nagdadalang tao ako. Magkakaroon ako ng isang malusog na anak dito sa Pilipinas. Nang malaman ni Anton ang balita, hindi maipaliwanag ang kanyang kagalakan. Ang anak natin ay ipapanganak sa Pilipinas. Lalaki siyang may yakap ng init ng bayang ito, sabi niya habang lumuluha. Sa panahon ng aking pagbubuntis, natanggap ko ang pinakamahusay na pangangalaga mula sa Philippine Medical Center. Ang sistema ng prenatal at postnatal care sa Pilipinas ay kamangha-mangha mula sa mga birthing classes hanggang sa postpartum care, hindi maikukumpara sa Switzerland. Maging ang ibang mga buntis na nakilala ko sa ospital ay mabait sa akin. Mahirap siguro para sa iyo? Dahil dayuhan ka, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Sabi nila, habang tinuturuan ako ng mga tradisyonal na paraan ng pag-aalaga. Ngayon, habang papalapit ang aking due date, tinitingnan ko ang gusali ng ospital at naiisip. Pumunta ako sa Pilipinas para hanapin ang kamatayan. Pero natagpuan ko ang tunay na buhay at katotohanan. Nakilala ko ang pinakamahusay na mga doktor sa mundo at ang mga taong mas mainit pa sa pamilya ang pagtingin sa akin. At ngayon, ang anak ko ay isisilang sa napakagandang bansang ito at lalaki sa ilalim ng pag-aalaga ng Pilipinas. Habang inaayos namin ni Anton ang silid ng aming sanggol, labis akong masaya. Isinabit namin ang mga tradisyonal na palamuting Pilipino at isang music box mula sa Switzerland. Ang anak natin ay lalaki na may pagmamahal mula sa 2 bansa, naisip ko, at napuno ng galak ang aking puso. May pangalan na rin kami para sa kanya, isang Pilipinong pangalan, Hiraya, at isang Swiss na pangalan, Amelie. Simbolo ng pag-ibig na nag-ugnay sa 2 bansa. Sino ang mag-aakala na ako na dumating sa Pilipinas para sa aking huling paglalakbay matapos sentensyahan ng kamatayan sa Switzerland ay magkakaroon ng isang masayang pamilya at bagong buhay. Salamat sa mga doktor at nurse ng Pilipinas, sa mga mabubuting taong nakilala ko sa ospital, at higit sa lahat, kay Anton na hindi sumuko at minahal ako hanggang sa huli. Alam kong sa iba't ibang panig ng mundo, may mga pasyenteng nagdurusa sa maling diagnosis tulad ko. Sa kanila, gusto kong sabihin, huwag kayong sumuko. Tiyak na mayroong isang lugar kung saan makakatanggap kayo ng tamang diagnosis at mainit na paggamot. Para sa akin, ang lugar na iyon ay ang Pilipinas. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Kung nagustuhan ninyo, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video na ito. Maraming salamat sa inyong mahalagang oras na ibinahagi sa akin